Hello mga kapolitika, magandang araw muli sa inyo. Heto na naman tayo sa isang panibagong kwentuhan at maraming salamat sa pagtunghay dito sa ating YouTube channel. Kung kayo ay bago pa lang, please don't forget to like and subscribe. Mga kapolitika, ang ating pag-uusapan sa videong ito ay ito ngang interview ni Vice President Sara Duterte dito sa isang reporter. Kasi tinanong nga siya ng reporter kung paano ba or ano na bang relationship nila ni First Lady Lisa Araneta at itong Pangulong Bongbong Marcos. Kasi nga, kung ating matatandaan mga kapolitika, doon sa departure nung pumunta si si President Bongbong Marcos sa Vietnam is andun din ang First Lady kasi lagi nga itong kasakasama sa mga biyahe. And andun si Vice President Sara and si First Lady Lisa Araneta and nakuna ng kamera ng media na kung saan is hindi nga ito nagpansinan. So, dalawang beses nakuna ng media na hindi nagpansinan itong dalawa. Which is very unusual kasi dati naman is lagi silang nagkakatabi sa isang upuan. So, feeling nag-ugat nga ito doon sa pagpalitan ng maanghang na salita ng tatay ni Sara na si former President Duterte and ni Bongbong Marcos sa issue ng droga or ipinagbabawal na gamot. And nakita nga doon sa video na hindi nagpansinan si First Lady at si VP Sara. So, tinanong siya ngayon ng reporter kung ano ang kanilang relationship ni First Lady. At ang sabi dito ni VP Sara is no comment. So, yun ang bigyan natin ng reaction bakit no comment ang kanyang isinagot. Kasi itong si VP Sara, mga kapolitika, is nadala na. Kasi dati, di ba, lagi siyang nagsasabi, may mga sinasabi siya na which will be taken against her. So, nababash siya and at the same time, na pupunain ng tao and magre-reflect din yun sa image niya. Kasi nga itong si VP Sara is matapang and alam naman natin na pinangangalagaan niya rin itong pangalan niya. Kasi nga, tatakbo ito sa mga susunod na election. Hindi natin alam kung mas mataas pa na posisyon or lower level. Pero ang sigurado sa ngayon mga kapolitika is iniingatan ni VP Sara ang bawat interview niya at bawat mga sinasabi niya sa media. Hindi katulad dati na tapang-tapangan and walang pigil sa sarili. Pero ngayon makikita natin na maingat na siya sa mga interviews and sa mga sinasabi niya kasi masisira din ang image nito. Especially napapalapit na ang eleksyon mga kapolitika. So, naging professional lang si VP Sara, naging playing safe siya na no comment. Kasi kung may sasabihin siya na negative na hindi naman feeling naman, kasi alam naman ng mga tao na may hindi magandang relasyon nila. So, wala lang siyang sasabihin para safe siya doon and professional. So, hindi rin siya mababash. So, yun ang tingin ko doon mga kapolitika. And ang pangalawang anggulo mga kapolitika is itong tinanong din siya how's the relationship with the PBBM or Pangulong Bongbong Marcos. Kasi nga, itong si BBM and si tatay ni VP Sara is nagpalitan nga ng maahang na salita. So, tinanong uli ng media kung paano ang relationship nila at ang sabi naman ni VP Sara is okay naman daw sa work at sa personal is okay naman daw ang kanilang relationship. And I doubt na yun talaga ang totoo sa puso ni VP Sara kasi napanood nga natin yung mga video na may mga pasaring din itong si VP Sara like nabudol or ang sabi niya, meron pang video yung nagbigay siya ng pulburon doon sa bata which is nag-viral po yun sa TikTok na binigyan niya yung bata ng pulburon. Alam naman natin yung issue ng pulburon na iniugnay nila sa paggamit ng drugs or droga. So, yun lamang. Pero siguro ang tingin ko dito mga kapolitika kung maibabalik lang yung time na tatakbo ulit or yung 2022 election kung may babalik lang yun, sa tingin ko is hindi Vice President ang tatakbuhan ni VP Sara kundi mas mataas pa na posisyon mga kapolitika. Siguro nung time na yun is na-hype lang siya kasi nga ang taas din nila ng rating at yun ang demand ng tao na maging president itong si Bongbong Marcos and VP Sara kasi nga for the unity daw at pagkakaisa, but sad to say na hindi nga ito natupad yung advokasya kasi nga na nagkaroon nga ng division kahit nga yung unit team is nagkaroon ng division mga kapolitika. So again nagpaka-professional lang dito si VP Sara kasi nga
iniingatan yung image niya, bawat interview, bawat salita na binibigkas niya is dapat maingat, dapat sensitive siya kasi baka mabash siya at yun nga, and lumabas na yung mga survey mga kapolitika no, nitong senatorial at yung trust rating ni VP Sara at napakataas po nung ratings ni former President Rodrigo Roa Duterte. Number 1 nga siya dito sa survey ng Tangere para sa senatorial election, but hindi pa nagsabi si former president kung anong posisyon ang kanyang tatakbuhan sa susunod na election. Ang sabi niya lang is hindi na siya tatakbo kasi nga napapagod na siya at alam naman natin na may edad na itong former president. And itong kasi marami ang nagkukumbinsi sa kanya mga kapolitika na tumakbong congressman at ang sabi naman ng iba is tatakbo siyang senator. So hindi natin alam, abangan lang natin next year kasi 2025 is merong midterm election para sa mga senator. So yun ay kaabang-abang kasi nga hindi talaga nawawala sa top 3 itong former president. Minsan number 1 siya, minsan number 2, pero ang sigurado lang dyan mga kapolitika is mahal pa rin siya ng taong bayan. Andito nga sa trust rating ni VP Sara is siya pa rin ang may pinakamataas na rating, na trust rating sa lahat ng personnel ng gobyerno. Mas mataas pa siya actually kay Bongbong Marcos sa lahat ng survey, sa Okta, sa Tangere, sa SW, sa Pulse Asia. Number 1 nga itong si si Vice President Sara Duterte. So iniingatan niya yung bawat kilos niya sa mga interview and yung mga actions niya mga kapolitika. And kung ating kung ating mapapansin sa kanya is hindi na siya naging magalitin. Okay, so tinatawanan niya na lang and kalmado na siya sa mga interview niya kasi nga inoobserbahan din siya ng mga tao ano ba yung attitude niya. Kasi nung time na binusisi at binungkal yung kanyang confidential fund is parang nagalit siya at may mga pasaring siya dito sa mga komunista at mga terorista, which is para sa akin negative yun mga kapolitika. It's foul play kasi nga kung kontrahin mo yung mga tao is lalaban yan sa'yo. So dapat neutral ka lang muna kasi alam naman ng mga tao na maganda ang yung adikain. And mga kapolitika, naniwala din tayo na kung mababalik lang yung time nung 2022 election, siguro hindi Vice President itong tinakbuhan ni Vice President Sara Duterte, siguro mas mataas pa. Pero siguro na-hype din siya sa opinion or sa pulso ng publiko at ng masa, kung kaya nadala rin siya at to the point na hindi na siya nakinig nga dito sa kanyang papa kasi ang papa niya is gusto nga itong si Vice President Sara Duterte na tumakbo bilang pagka-presidente kasi siya nga ang number 1 sa survey. Pero ang mga tao is gusto itong mga supporter ni Bongbong Marcos is gusto maging vice si Sara and president itong si Bongbong Marcos. Pero ang nangyari ngayon mga kapolitika is nagkakaroon ng mga conflict of interest kasi merong mga gusto na polisiya si Bongbong Marcos na ayaw ni VP Sara. So nagkakaroon na ngayon ng division. So yun yung problema pag hindi nagkakasundo ang dalawang tao or dalawang pinuno ng bansa. So dapat is nagkakasundo sila. Siguro yung mga differences is yun ang nag-divide sa kanilang dalawa, and at the same time may mga pasaring din na nagaganap. So yun lamang ating masasabi mga kapolitika sa isyong ito. Kayo ang inyong masasabi, and again kung kayo bago pa lang sa ating YouTube channel, please don't forget to like and subscribe. Ginawa ko po itong channel to support the Duterte and at the same time kay VP Sara. Maraming salamat mga ka-DDS.